Hello po. Una sa lahat, thank you po sa mga patuloy na nagsusubscribe dito sa Pink Diary at sa mga nagla-like at share ng ating videos. Maraming salamat po sa inyong suporta at Merry Christmas po sa inyong lahat. Sino nga ba si Tin? By the way, ako nga pala si Erica. Babaeng-babae ang pangalan pero pusong lalaki naman. My friends call me Pogs, short for Pogi. Dahil hindi naman sa pagmamayabang pero may itsura din naman ako. Malakas nga daw ang apel ko, sabi ng mga kaibigan ko. Balik tayo kay Tin. Na-meet ko si Tin 5 years ago sa isang birthday party. Bali birthday yun ng friend ko na friend niya din. Unang kita ko pa lang sa kanya ay parang na-inlove na agad ako. Ang ganda niya kasi. Nang gabi na yon ay gumawa agad ako ng paraan upang kilalanin siya at mapalapit sa kanya. Sa isip-isip ko, hindi ko pwedeng palampasin ang gabi na yon na hindi ko siya makikilala. Ang lakas kasi ng tama ako sa kanya. Tinanong ko si friend, yung may birthday, kung ano ang pangalan ng girl na nakaskirt. At yun nga, Tin nga daw. Single daw si Tin pero wag na daw akong magtangka dahil straight daw yon. Naghihintay lang daw yon na ligawan siya ng crush niya. Imbes na ma-discourage ay itinuloy ko pa din ang bala ko. Lumapit ako kay Tin upang makipagkilala. Bit-bit ko ang 2 baso na may laman na wine at ang isa ay inaabot ko sa kanya. Hi, ako nga pala si Erica. Friend ako ng celebrant. Matagal niya na akong friend pero parang ngayon lang kita nakita. Tanong ko kay Tin. Ganun ba? Kababata niya kasi ako. Kakaluwas ko lang galing province. Bale, dito na ako sa Manila maghahanap ng work. Sagot naman niya sa akin. Sa isip-isip ko ayos to. Tutulungan ko siya sa paghahanap at pwede ko rin siyang ihatid kung sakaling may interview siya. Pero sana pumayag siya sa plano ko. Hindi naman kasi pwede na agad-agad ko yung sasabihin sa kanya dahil hindi pa niya ako ganon kakilala. Baka imbes na makapuntos ako ay lalo pa niya akong iwasan. Maaga pa ako kinabukasan. Dentist kasi ako and by schedule ang trabaho ko. Pero mas pinili ko magstay na matagal sa party para makasama at mas makilala pa siya ng husto. Habang humahabang usapan namin ay lalo ko napapagtanto na totoo ngang gusto ko siya. Masarap siyang kausap. May sense lahat ng sinasabi niya. Sabi sa akin ni friend, hinihintay mo lang daw na ligawan ka ng crush mo. Ang swerte naman ng crush mo. Biro ko sa kanya. Uy, ano ka ba? Maniwala ka naman dun. Si Mark yun, yung sinasabi ni friend. Crush ko yun dati pero may GF siya ngayon. Kaya hindi na ako maasa dun. Okay lang naman maging single, diba? Mas malaya. Sagot sa akin ni Tin. Napatango na lang ako dahil totoo namang masarap maging single. Walang jowa na magpapastress sa'yo. Joke lang po. Bago kami maghiwalay ni Tin ng gabi na yon, ay sinigurado kong nakuha at nai-add ko siya sa Facebook. Halos araw-araw kami mag-chat ni Tin simula nun. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya ang totoong intensyon ko, and to cut the story short, naging kami. Okay ang naging takbo ng relasyon namin at masasabi ko na siya na talaga. Nasa 6 months na ang relasyon namin na mapagdesisyon na namin na mag-live-in. Tanggap ako ng family niya at tanggap din siya ng family ko. Maalaga siya sobra. Masarap din siya magluto at napaka-positive na tao. Kaya sino ba namang hindi mai-inlove ng husto sa kanya? Sobrang minahal ko talaga si Tin. Sa kanya lang umikot ang mundo ko. Halos sambahin ko na siya to the point na sumobra na ata ako. Aminado ako na may pagkasilosa ako. Sa sobrang pagmamahal ko ay halos pagbawalan ko na siyang sumama sa iba. Kahit kaibigan lang. Basta makita ako sa post sa Facebook na may katabi siya, ay pinagseselosan ko agad. Ayaw kong may iba siyang katabi lalo na kung lalaki. Umiinit agad ang ulo ko pag ganun. Hanggang sa mauuwi na kami sa pagtatalo. Sinisigurado naman sa akin ni Tin na hindi niya ako lolokohin pero ewan ko ba sa sarili ko. Hindi ko mapigilan. Hanggang sa dumating na nga yung araw na hindi ko inaasahan na mangyayari sa amin.
3 years and 2 months na kami nun nang sabihin niya sa akin na hindi niya na kaya. Masyado na daw siya nasasakal. Umiiyak siya habang sinasabi niya sa akin na ayaw na niya. Mahal na mahal niya daw ako pero masyado na siya nasasakal sa pagsiselos ko. Wala naman siyang ginagawang mali pero eto ako at sobra pa din ko magselos. Wala na akong nagawa. Labag man sa kalooban ko pero pumayag na lang din ako sa kagustuhan niya. Mas pinili kong palayain siya para hindi na siya mahirapan. Para hindi ko na siya masaktan. Sa relasyon namin, aminado ako na ako ang naging dahilan kung bakit palagi siya nai-stress. Napagod na siyang unawain ang ugali ko. Sobrang sakit. Wala akong kamalay-malay na dahil sa pagiging sobrang selosa ko, ay mawawala sa akin yung pinakamamahal ko ng ganon-ganon na lang. Sa sobrang sama ng loob ko sa kanya, ay ako pa ang malakas ang loob na nang-block sa kanya sa Facebook. 1 week lang naman dahil hindi ko natiis. Nagbabaka sakali pa din ako na magbago ang isip niya at makipagbalikan siya. Pero di yun nangyari. Never niya na akong chinat or tinawagan. Tuluyan na siya naglaho. May time na namimiss ko siya at paminsan-minsan ini-stalk ko siya sa Facebook. Mukha naman na siyang masaya. Hindi ko alam kung may boyfriend na siya dahil wala naman ako nakikita sa mga post niya. Halos 1 year na din kaming hiwalay pero mahal na mahal ko pa din siya. Walang nagbago sa pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Hindi na rin ako nag-i-interes sa ibang tao dahil hanggang ngayon ay si Tin pa din ang mahal ko. Siya lang ang gusto kong hintayin. Kahit gaano pa katagal, hihintayin ko pa din siya. Minsan nga napapanaginipan ko pa siya at sa panaginip ko masaya kaming dalawa na para bang hindi pa kami magkahiwalay. At tuwing magigising ako, saka ko lang maaalala na wala na nga pala kami. Kung pwede lang na matulog na lang ulit at ituloy ang panaginip ay ginawa ko na. Mga gano'n na lang kasi nagpapasaya sa akin ngayon. Sa totoong buhay ay hanggang sulyap na lang ako sa mga pictures niya habang naghihintay kung kailan siya magkakaroon ng bago. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you